Mayong adlaw mga ka-dear friends. Kininausab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe para sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe. Daghang salamat sa itong mga kaigsunan nga nakasubscribe na sa tuang YouTube channel. So wala pa, please subscribe. Click the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga itong idalit kaninyo. And please share sa inyong mga kaila kung asa man kamo karon nga parte sa kalibutan. Na naakini ang atoang YouTube channel, ang Dear Papa Joe. Mga istorya sa mga kinabuhi sa atong mga kaigsunan, labi na sa atong mga subscribers. Karong adlaw atong paminawon ang istorya sa kinabuhi sa atong magtatampo nga si Arnold. Usa ka nilalang nga puno sa damgo ug pangandoy. Usa ka PROMD or from the province nga nilugsong sa syudad diin bugtong baon mao lang ang dakong kurso nga masuccessful. Pero dili tanan matuman base lang sa imong gustong mahitabo sa imong kinabuhi. Daghang mga babag, daghang paliko-liko ug dili maihap nga hagdan ang kinahanglan tikangon paingon sa imabaw. Ug mao kini ang naguluhan sa ato ang istorya nga liko-liko nga dalan. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo ug sa tanan nimong mga avid followers sa imong YouTube channel. Itago lang ko sa pangan nga Arnold. Gipanganak ko sa usa ka hilit nga bukid nga bahin sa usa ka probinsya sa Mindanao. Dito sab na ako sugdan ang istorya sa akong kaagi. Pobre ang akong mga ginikanan. Wa kami mga butang nga among napanag-iya. Og nila pa Papa Joe usa kami ka kakhatuka. Sama sa manok nga kumukakha, makatuka, makakaon. Usa lang kami kasaop sa usa ka dato nga pamilya sa among probinsya. Sila ang nanag-iya sa mong gipuy-an nga gamay nga payag. Ilang yuta o usahay doon na pagganimingon nga hasta kuno ang among kinabuhi ilang gipanag-iya. Nay, kaswerte sa mga Silvano no nga nakapanag-iya sila sa dakong yuta. Mao nga dato kay sila. Nindot kay silag sinina. Lami kay silag kinaon. Dili pareho nato. Pobre o yamot. Matod ko pa sa kong nanay Papa Joe. Ang mga Silvano mao ang nanag-iya sa pinakadatong yuta sa mong lugar ug halos tanan nga mga namuyo didto ila nga mga saop Papa Joe. Matod pa sa kong mga apuhan anak nga sukad pa kuno sa ilang katiguangan na angko na kini sa mga Silvano. Ang mga pila ka hektaryang yuta dinhi. Doon na pagani mga hugon-hugon nga sa unang panahon libre pa ang yuta. Nara sa mga tao og pila ka hektarya ilang angkunon. Pwede lang maangkon. Tubag pa ni nanay. Unya nay, nganong wa man iangkon og daghang yuta ang imong mga katiguangan nay? Doon na unta tay kaugalingong yuta ron. Dili unta ta maglisod og magpabilin nga saop sa mga Silvano. Pangutana ko pa ngadto kang nanay Papa Joe. Nah, mao nay wa mo nahunain nila Arnold. Wa sila magdahom. Nga moabot di ay ang adlaw nga ang yuta ang pinakabilihon sa tibuok kalibutan. Ako nay, pangandoy gyud nako nga makaangkon kog kayutaan nga akong tukuran og mga balay nga akong ibaligya sa mga tawo nga way Pinoy-anan. Unya, ako dayon tukuran og mga building sama sa akong nakita sa mga salida sa TV ba. Mid-80s pa to niya itong higayuna og ako nag-eskwela sa usa ka public school sa mong lugar. 14 anyos na ko niya to pero grade 6 lang gihapon ko Papa Joe. Kaduha na ko nahagbong niya itong pag-grade 2 na ako o ikaduha niya itong pag-grade 5. Ambot ba Papa Joe nga di magyuguganahan mo eskwela. Wa ko'y interest. Nasayod ang Ginoo o giyon sa ko pagpugos ang akong kaugalingon nga di makatug labi na og magklase na ang among maestra sa akong mga subjects sama sa science ug social studies. Di na ko malimtan ang isulti sa akong advisor niya itong pag-grade 5 na ako Papa Joe. Oy Arnolfo, gusto ko nga parion ni mo yung mga ginikanan ha. Matod pa ni Ma'am Lara nga akong advisor. Ha? Nga naman di ay ma'am, doon ay problema. Pangutana ko pa. Kayo, kung makapangutana ka as if wa ka masayod, tubag pa ni Ma'am Papa Joe. Sa akong unahuna, wanay lain kundi bahin sa kong card. Padung na mahuman ang tingklasin niya to og dito mahibawan kung nakapasar ba ko o wa. Ako na lang mukuha sa kong card mamoy. Ako na lang muhatagan na ni mama. Matod ko pa. Dili pwede. Kinahanglan yun ang imong inahan para ako po siya masultian sa imong kabadlungon diri sa klase nato.
Pero gusto ka nga mahibaw sa mong grado, ako kang sultian karon. Karon dayon. Tubag pa ni ma'am. Sige kuno ma'am, sulti ko nung sa kong grado. Matod ko pa. Gikuha ni ma'am ang sud sa folder, ang akong report card ug dayon niyang gibasa sa akong atubangan. Science, 74. Social Studies, 73. Filipino, 74. English, 75. Math, 95. Kung mao na ma'am, pasar ko kay 95 man ang akong math. Malipayon ko pa nga tubag sa akong maestra Papa Joe. Nah, di puros math ang makaluwas nimo Arnulfo oy. Ang English nimo kung di patungod sa mga essay nga maurag yun ang imuhang naasiran, tanan nga mga items sa test paper, hagbong puduta ka. Mo na nga parehay mong mamarkaron na yun. Hinay ang ako mga lakang nga naglakaw paingon sa mong payag Papa Joe. Nakasiguro yun ko nga sermonan ko ni mama sa akong mga grado nga puros hagbong. Pero layo pa ko sa mua ako nang nabati ang mga saba. Mga naglagubong ang mga gamit sa mong balay ug syagit sa akong hubog nga mahad. Ginoo ko, hubog na pod siya. Matod ko pa sa akong kagalingon Papa Joe. Mahadlok yun ko basta mahubog na si tatay. Kay mudayon ni siya panghagis, magmaoy ug ang pinakapait pagyod kay kulatado pirmi. Si nanay. Doon na kay lalaki Clara. Kibaw ko anak. Wa kay ayo nga pagkababae. Dali na ribi. Paduol na ko. Ayaw kong likay-likay. Hinubog pa ang asulti ni tatay sa akong nanay. Maog yun ni Pirmin ako madungog nga linya. Kang tatay basta mahubog na. Maliso ang tornilyo. Nga unta ako mismo saksi nga wa magbuhat og dautan ang akong inahan Papa Joe. Laki ba oy? Wa man ganitay kaligo ang malaki na noon paghilom di Pedro. Kay mauwaw biya tas makadungog nimo. Tubag pa ni nanay Papa Joe. Ah, makakon ka. Ha? Angkon lagi. Nga, doon na kay laki. Di ka mo angkon ha. Kay kumutong ng baba nimo. Dungog ko pa nga tukang tatay. Og di ang ako silang gilili sa gamay nga lungag sa among plywood nga bungbong. Gikwilyuhan niya tatay si nanay. Gikumot ang naong ug baba nini. Naluoy ko sa kong inahan nga wagyo intayo bawt sa kusog sa kong palahubog nga mahan. Nakalitan ko diyang giisa ni tatay ang iyang kinumo ug gisukmag sa tiyan si nanay. Nasa guntog yung taon ug may pagkaigo ang kuto-kuto ni ini. Dito, waan ako makagwanta og niduol ko sa kong amahan. Nga tungod sa iyang kahubog, napil siya og sa rasay dungan sa pagkalupog ni nanay. Nay, hubog na sa tatay. Ug iya pa kang gisukmag sa kuto-kuto. Gingnan ko na bitaw ikaw nga mas maayo pa nga imo ng biyaan. Biyaan na tulas tatay na yoy. Manglayas ta dinhi. Matod ko pa nga naghilak nga gialalayan nako si nanay nga makatindog. Hinaya ka ng tingog ni mo Arnold kay madunggan gani kaniya na maapil yung kulata. Matod pa ni nanay nga nagtanaw ni tatay nga nahagba sa sawg ug wa na makabangon sa kahubog. Hinuon nagsige pa kani yaw-yaw pero hinay na lang, di na masabot. Pero tungod sa kahubog nini, wa na kini makabangon og nidiritso na pagkatuog Papa Joe. Pagkaugma niya na nakamata si tatay nga murag wari na itabo. Nidayon kini og adto sa mong kusina og nagtimpla og kape. Dayon nilakaw paingon sa among uma. Ingon ini ang batasan sa kong amahan. Basta di mahubog hilumon kayo. Murag di makabuak og baso. Sa kabuutan og baliktad kayo ang iyang kinaiya basta mahubog na. Giadto ko dayon si nanay sa iyang gamay nga kwarto. Nay, kumusta naman ka? Sakit pa imong tiyan nga gisukmag ni tatay? Medyo sakit pa oy. Hangtod akong baba nga iyang gikumot pero okay ra Arnold. Wa ni kaso ay kabalakan nako. Tubag pa niya. Ganun masabnay oy nga imo man nang gipaanan si tatay nga mukulatan nimo kung mahubog. Imo pa nang gibiyaan gikapoy lagi ko na niya. Di yung kumaluoy niya bisag ako pa siyang amahan. Matod ko pa. Ayaw, pagsultian na Arnold, bisag unsa pa na siya, imo na siyang amahan ug angay nga mutahod kaniya. Mao lagi, pero murag wa man gihapon yung amahan ug di siya hubog. Di man sad siya magtingog-tingog nako. Unya kung makainom gani, himuan ka dayon niya nga himuan kaniyang punching bag. Ug hasta ako, apilong kong kulata, labi na og makitaan ko niya. Mao nga kada mahubog siya mutago lang ko eh. Matod ko pa nga tukang nanay. Usa ka to kahapon gikan sa eskwelahan ug padung nako pauli sa mua. Sa liyo pa gani nakita ko si tatay nga nag-inom kauban ng iyang mga amigo sa gamay nga tindahan og tuba ni Manang Lilian.
Mao nga tungod sa kong kahadlok imbes nga sa tubangan kumuagi nilipot ko sa luyo nga bahin aron di ko makita ni tatay. Pero nadungog gihapon nako ang ilahang gipanag-istoryahan. Klaro nga hubog na kay kini. Kay di naman makaluwas sa iyang mga gipangsulti. Nabuhi ang sayop nga bata. Ambot lang og mas maayo pag babae na lang ang nabuhi og kana si Arnold ang namatay. Sayop gyud kaayo. Sayop kayo pagkaanaka ni Clara. Nadungog ko nga gikan gyud sa baba sa akong amahan. Ang pagbasol nganong ako pang nabuhi sa pagpanganak sa akong nanay nako ug sa akong kaluha, Papa Joe. Kaluha magud ang gimabdos ni nanay. Naglisod kining panganak namo. Namatay ang usa ka batang babae samtang nabuhi ang usa ka batang lalaki nga mao ako, Papa Joe. First time na ako nga nadungog ni gikan sa iyahang mga baba. Bisa nakahibaw na ko nga kuwang sa pagmahal nako ang akong amahan pero nasakitan lang gihapon ko. Midagan ko kusog paingos kahumayan og nilingkod ko sa kadakong kahoy nga natumba. Maabot ang higayon nga bakwion ra nimo na ang pagtan-aw nimo nako tay. Isaad ko na matud ko pa sa kong kaugalingon, Papa Joe. Mo third year high school na unta ko sunod nga abli sa klase, Papa Joe. Pero wa lang gihapon kadto may tabo tungod kay nahagbong na pud ko. Nibalik na pug kog second year o kada adlaw sa akong pagsud sa akong mga subject murag kalbaryo gyud nako gawas sa math. Di gyud ko ganahan maminaw sa mga leksyon mao nga pirmi ko nga makasabaan sa akong mga maestra. Tungod kay ulitaw nako bation ako kauwaw sa akong mga classmate. Wa na ko makagwanta pag September wa na ko musud sa akong klase og niundang nako, Papa Joe. Ang akong gibuhat mao ang pagtabang kang nanay sa uma og di gani naalang ko sa mua magtan-aw og TV. Niya itong higayuna, doon na nami 14 inches nga black and white TV nga usar gyud ka channel ang makuha. Katong channel nga puros in English ang salida. Channel 9, Papa Joe. Amot ba nga malingaw man kayo ko sa ilang salida nga English halos tanan. Mas ko to'y hinungdan nga medyo makasabot na ko o makaistorya na kog in English bisan og bugo ko sa mga subject, Papa Joe. Usa ka buntag niya na sa ako nga ni mata og naligo og nag-ilis akong pinakahapsay nga t-shirt og karsunis og dayon paingon sa eskwelahan. Dili para mo eskwela, kundi aron mo tan-aw sa beauty contest sa pinakagwapa sa tibuok namo sa eskwelahan ang Search for Miss DNHS. Usa ka contestant sa maong indigay sa pugwapahay mao ang akong crush nga si Letty. Si Letty, anak sa sinaligan ni Mr. Silvano sa gihapon. Pero tungod kay duol man sila sa luwag, hayahay ang ilang pagpuyo. Si Letty naa mismo sa dakong balay sa mga Silvano nagpuyo isip katabang kung way klase. Tungod kay hitsuraan og dunay talent si Letty gyud ang nakadaog sa maong contest. Gidugukan kini sa mga kalakin-an aron siya i-congratulate. Nagpaabot lang ko nga mahurot na mga tao nga nihangop niya. Usap ako ni Duol og niadto sa iyang nahimutangan. Hi Letty, congratulations. Para imo din niyo. Matud ko pa, dungan sa pagtunol sa mga pungpong nga rosas nga kinutlo lang nako sa mga tanom ni nanay. Arnolfo, di ba expelled naman ka nagunsa makadiri? Medyo halata nga pagkairita ni ini. Niari lang yung tuyo para pagtanaw nimo og ihatag kining mga buwak. Tubag ko pa nga to niya. Para asa man na uy. Huy, Arnolfo, prangkahan lang ti ka ha. Para di ka magdahom ba? Kung doon naman gani kay plano manguyab nako ay nalang ipadayon kay busted na kadaan. Matod pa niya nako. Ganong man Letty nga gwapo man ko, ambungan sa ko saktos barug. Proud ko pa nga tubag niya. Dili ko na makaon ang imong kagwapo uy. Gusto na ko sa lalaki ka ng adunahan. Dunay negosyo o kaha dunay kayutaan. Well, moabot ra na ako na puhon sa tukmang panahon. Maghimo kog akong negosyo. Matod ko pa. Unya, unsaan man nimo nga expelled man gani ka o gawas pagyud bugo pagyud ka sa klase. You can't even spell guava. Sakit pa niya nga istorya nako pero wa na ko panumbalinga, Papa Joe. Hinuon ako siyang gisakay-sakayan. Guava lang. Kamao sa goy kasayo na matod ko pa. Dayon sa ko ni spelling anang guava bi. Matod pa ni Letty nako. G-U-A-B-A. Pag spelling ko pa sa guava og nakita ko ang pagtalidhay ni Letty. Nito mga higayon na wag yu ko'y idea sa kalahian sa B o sa V. B as in boy o V as in vine. Para nako,
pareho ra ng duha, B. Pagabot na ako, samuan niya ng pagkagabi, hubog na usab si tatay. Nakita ko nga naghayang na, nga natug ibabaw siyang sinukaan. Gilakaran ko ang lawas nga nagbalandra o giyadto ang kwarto nila ni nanay. O dito ako nakita si nanay nga nagluko o nagduot sa iyang kuto-kuto. Kulatado na usab, saway po angod nga mahan. Usa ka desisyon ang niabot sa kunahuna niya itong gabi una. Gikablit ko si nanay og sultian sa kong plano. Muadto kong Cebu nay. Cebu, kalayo ato. Magunsa man ka dito. Pangutana pa niya Papa Joe. Adto na ko pangitaon ang akong kapalaran dito. Tubag pa na akong nanay. Adlaw sa kong paglarga, dunay gitunol si nanay nako nga usa ka puntil, Papa Joe. Ug pagtanaw nako mga kwarta, dunay papel ug mga sensiyo. Nahigibuak ni mo alkansiya. Maro gyud ako'y pabawon nimo. Pag-ayo-ayo dito ha. Ayaw kalimot pagpadaog suwat nako. Balitai ko sa mga pangitabo sa kinabuhi dito. Matud pa ni nanay siyang mga mata nga dunay mga luha nga gustong mga tagak pero iyahang gipungan. Ikaw gyud nay, ang pag-amping diri. Ayaw palabig pahimong pansimbag ni tatay. Kung mahubog na ganin na siya. Ayaw na lang pakita. Tago kutob si mong mahimo. Matud ko pa nga to sa akong inahan. Pila ra may istorya, Papa Joe, ni dunggo ang barko nga akong gisakyan sa pier sa Sugbo. Puros bag-o na ako ang tanan, pero wa ko magpasabot nga ignorante o gikan sa bukid sa Mindanao. Anad na ko og tan-aw og mga English nga salida o mga movies. Mao nga kutob sa kong mahimo, magpretend ko nga usa ka tawo nga dunay kabangkaagan. Sa tanto na kong paglakaw-lakaw, naabot ko sa daan sa kulon nga bahin. Padayon ko sa Leon Kilat o dito ko nakita, wanted bed spacer. Mao na kadto ang akong gipangita, ang igo nga kapahuwayan. Ang akong higdaanan, usa ka kahoy nga bangko ug saktor gyud nga makahigda. Ug mupatong ang akong mga bag. Ang akong kwarta gisiguro gyud nako ug suksok sa akong brief para safety. Ug galing dunay kawatan samtang nahinano ko sa akong pagkatuog. Pagkaugma dayon, nagpangutana ko sa mga tao sa kuang mga kauban nga bed spacer kung asay ka-applyan nga trabaho. Unsa may say nahuman nimo dong? Pangutana pa sa hamtong nga lalaki nga bed spacer pod. Ug niya pa, kargador sa pier ang iyang trabaho. College level ko pero gamay lang kuwang makagraduate na ta ko. Tubag ko pa. Mayo di ay, pwede ka diha mga apply sa may department store. Mudawat na sila college level diya or high school graduate. Matod pa niya. Mao ba? Unsa man po trabaho anang ilang gi-hire diya nung? Pangutana ko pa. Tindero, pero stricto kaya na sila sa mga requirements. Uy, exam o interview. Dali kayo nga sudlon. Kung gusto ka, pwede ka mukuyog na ako sa pier. Mangarga ka. Wa ko'y plano nga magkargador, Papa Joe. Niyari kog Cebu para mahimong successful. Bisan og luyo sa kamaturan nga ang puhunan nako maura gyud ang akong ambisyon og kursonada. Siguro pwede ko sa sales. Kay maayo man kamo sales talk sa huna-huna ko pa. Sa tanto kong pangutana, nakaabot yun ko sa lugar sa may uptown kundi dito ang mga dagkong building, mga business establishments. Nibarog ko o naghanahangad si mabaw. Nagpili ko kung unsang building ang akong unahon pagsud. Asa magadong, pagsita pa sa security guard, diri ka nako diyang nidiritso lang ko og sud paingon sa lobby sa building. Mga apply daw trabaho sa sud, tubag ko pa. Unsang company? Pangutana pa niya. Wala pa. Bisan kung sa lang. Di ko magpili og company basta madawat lang ko okay na kay nako na. Tubag ko pa. Fill up sa nidring form mo unya pagbili ng ID. Matod pa sa guard. Ang bugtong ID nako morgyud ang akong school ID sa una. Yawa nako kaybaw og asa nako nalabay, Papa Joe. Bisan og yun sa panagughangyo ang guard nga pasudlon lang ko. Bisan og YID pero di gyud mosugot. Nahurot na nako ang tanang mga building ug adto pero parehos lang tanan. Kinahanglan nga magbilin ko og ID sa di pa ko nila pasudlon. Hangtod nga sa pagsige ko balik-balik dito na ilhanan nako ang mga security guards ug sila sa nakailan nako. Ug sila pod ang nisulti nako nga si Mrs. Coronel ang head sa HR sa dakong real estate company na sa taas. Samtang napaingon si Miss Coronel sa lobby, nakita ko nga nahug ang iyang panyo. Dali ko kini nga gipunit o gihatag niya. Nangay ko pangatahuran o wanay dagang pasikali pa. Giingnan nako siya sa kung tuyo niya.
Ma'am, mga apply ta kong trabaho, ma'am. Kung na-hiring ninyo. Gikan pa mo kus Mindanao niya, di ko suwito diri sa Cebu. Nakita ko nga murag na isa ang kilay ni Miss Coronel. Siguro na preskohan siya nako. Mao ba? Sige, ambiin mong application letter B, resume o biodata. Nakadungog na ko og unsa ng resume o application letter, pero wag ko idea og unsaon paghimo na, Papa Joe. Ma'am, actually ma'am, sa sige na ko pang-apply sa laing mga kumpanya, nahurot na gyud ako gihimo. Nahurot na gyud ang akong gihimo nga resume. Nahutdan na po ko kwarta para mopauli aron maghimo og bag-o. Please ma'am, interview lang ko ma'am. Please, dagay lang ko higayon nga ma-interview ko nimo. Kinahanglan gyud nako nga makakita og trabaho ma'am. Pangalyupo ko pa. Hangyo lubo ang akong gibuhat hangtod nga napugos kini og gipasaka ko niya og gipasud ko siyang opisina. Okay, Arnolfo, right? Sige, tell me about yourself. Pangutana pa niya nako. Gisugid dayon nako ang tanan, ang akong kinabuhi sa Mindanao. Ang tinuod gyud, Papa Joe, kay namasin ko nga kung makadungog siya sa akong kinabuhi, maluoy siya nako ug iyan lang kong dawaton. Tinuod nakita ko siya mga mata, ang kahingawan nako, pero Arnolfo, naluoy ko nimo. Pero dili kini usa ka salida sa sine or TV. This company dunay mga qualification nga dawaton. Ako pod ang ma-question sa mga labaw ni ini. Wa ka gani bisag report card nga ikapakita lang. Pero bilib ko sa imong ipakita nga kurso. Ako ikasuggest nimo nga pangita og lang trabaho nga mubo lang sama sa tindero, sa mga gagmay tindahan or janitor ba hinuon. Matud pa ni Mrs. Coronel. Wa ko'y plano mag-janitor, Papa Joe. Gusto ko sa dagkong kumpanya magtrabaho. Bisan og sulugoon lang ko sa mga trabahador sa usa ka opisina, kung diin dunay chance nga makatunan ako ilang gibuhat. Laing kumpanya ang akong giadto. Doon na ako'y dala nga biodata nga nakasud na sa white envelope. Doon na ka-experience, pangutana pa sa nag-interview na ako. Wala lagi, sir. Makamaw kag plumbing. Dili, sir. How about electricity, refrigeration, or carpentry? Di gihapon, sir. Tubag ko pa. Sa mga giday skills nimo, think about usa ka butang nga maayo ka. I'm afraid you're just confused. You should have skills. Develop it and then come back here when you're ready. Matod pa sa nag-interview na ako. Samtang naglakaw sa gawas sa building, akong ginauna kung unsay akong skills. Asam na napita nga maayo ko. Diha pa ni Santop sa kong nahuna nga wag yun ay ko'y angay nga ipanghambog pa. Hinoon doon ako'y nahunaan. Asa ko nga partiha maayo. Sa among lugar sa Mindanao, gugdunog kong babae, pero mga idaran lang. Tagsar kayo nga mga batanon nga pareho na kong edad ang makagusto nako. Si Letty nga akong kaedad, siya lang ang ako nagustuhan. Pero wag yun ni, mulingi nako. Babae nga idaran. Idaran nga babae, mawala kinibutanga ang maayo ko, Papa Joe. Dali ko nga nipauli sa gipuy-an, naligo ko, nag-ilis ko sa pinakanindot akong Paris nga t-shirt o karsonis. Gihuwat ko nga magmagabiin na og dayon adto ko sa ka high-end nga bar sa uptown. Naglingkod-lingkod ko sa dito sa suok nga bahin sa bar samtang ang akong mata nagsigliraw-liraw o gitagsa-tagsa ng pagtanaw ang mga tao nga mga bargoers, mga lalaki ug babae, mga batanon, pero nakaibaw ko nga wa ko'y appeal sa mga batanong babae. Wa madugay pa ba Jodo na usa ka babae nga mistisahon pero sexy gihapon ug halata nga idara na gyud kini. Siguro sa kung banabana nani sa mga early 50s ang iyang edad. Nagsige kinig pasiklap nako hangtod nga wa na kini makagwanta og niduol sa akong gilingkuran. Hi, ikaw rang usa? Pangutana pa niya nako dungan sa pagtunol sa usa ka glass nga drinks diri nako. Oo, ako rang usa. Gikulbaan ko pa nga tubag niya. I'm Fiona. Can I sit beside you? Pangutana pa niya nako, Papa Joe. Si Fiona usa ka negosyante, ang iyang bana usa ka kapitan sa barko, ug ang iyang mga anak doon na mga pamilya. Niya pa nako, lonely kuno siya permi. Niya tong gabiuna gyud dayon iya kong gidala sa iyang condo unit. Ug didto mura kining gutom nga karniro nga kalapaon na kaayo, Papa Joe. Gibuhat pod nako ang tanan aron di siya magmahay nako. Si Fiona ang akong pasaporte para sa akong mga damgo sa kinabuhi. Iya din kong giingnan nga pabalhino nagpuyo siyang kondo. Wa siya magpuyo dito
Tungod kay doon na siya akong balay sa iyahang bana. Muadto lang si Fiona sa iyang gipuy-an nako ug makinahanglan kini sa akong lawas. Okay na kayo ang akong life niadto nga higayon na Papa Joe. Tinagaan ko niyag allowance ug hantod na sakyanan, iya kong gipalitan. Nagplano sab siya nga iya kong paskwilahon sa sunod nga abli sa klase. Pagabot sa bana ni Fiona, gikan minaog og barko, tagsan lang kini makaepsot. Ug kumakaadto sa sekreto nga kondo nga among gipuy-an. Mo'y hinungdan nga nakahukom ko nga netong gabiuna mo adto ko sa kabar. Pawa lang sa kalaay, Papa Joe. Wa ko magdahom nga makita ko mabay nga mao'y makapausab sa kuatanan. Sa pikas lamesa nakita ko si Letty, kauban ng mga grupo sa lalaki ug babae. Lingaw kay silang tan-awon nga nagsayaw dungan sa tukar sa usa ka banda. Wa na ko makagwanta akong giduol si Letty. Excuse me, Letty, ikaw na? Pangutan ko pa niya. Yes, may I know you? Pinasosyal pa nga balik niya pangutanan nako. Wala ka makinumdum nako. Silingan bitaw tas Mindanao eh. Si Arnulfo bitaw ko, Arnold ba? Nalang ko sa syudad karon. Tubag ko pa. Oh yes, I remember you but wow, you look different. Matod pa niya. Samtang nitutok nako from head to foot. Nang lakaw mi palayo silang table sa iyang mga kauban para makatarong mig istorya, Papa Joe. Nag-eskwela day siya o college din sa Cebu. So Arnold, asa naman ka nagstay karon? Pangutan na pa niya nako. Nako sa usa ka condo unit ron. Tubag ko pa. Condo as in wow, bongga ha. Patuwas kuno ko nimong condo oy. Matod pa niya. Sure, gusto nimo mga tuta? Mayo dito magkastorya tutarong o isturbo. Di samot pagyud kasiga yung mga mata diyang nagpadung nami sa kong sakyanan. Di siya makatuo nga di kotse na ako, Papa Joe, napay kondo diri sa Cebu. Pagabot namo sa mong gipuy-an kami nalanduha. Si Letty pa ang naguna-una og hawak nako. Nagpasabot nga ang karniro gusto kining mulapa sa leon. Siyempre, mo ni akong gusto. Tungod kay sa tinuod lang, si Letty lang ang babae nga akong tinuod nga nagustuhan sukad pa sa una. Kalit lang nga gipahunong ko ni Letty sa akong gibuhat niya. Doon ako na siya buhaton nga mas musamot pa kuno kanindot ang feeling before sa nila paay sa leon o karniro. Turo siya gikuha siyang bag, mga gagmay nga plastic nga pakete. Puti ang kolor ug murag tawas. Nagkuha usab siya og lighter, fuel ug uban pa nga wa ko makaila ug para asa kadto. Wa pa ko'y kabangkagan about anang shabu niya itong higayon na Papa Joe. Try it, di ka magmahay. Sige na. Matod pa ni Letty, dungan siyang pagsuyop sa aso, Papa Joe. Iya kining gipaduol nako. Wa ko'y nahimo. Gawa sa pagsunod sa iyang gibuhat. Pila ra may istorya, Papa Joe, sunod mga adlaw ug buwan, di lang kay ang pagkababay ni Letty ang akong gipangita, kundi hangtod na ang ginadiling drogas. Di ko mahimutang og di makasuyop. Bisan og wa si Letty, mangitag yung paagi nga makapalit nini ug maginusara nga musuyop sud sa kondo. Usahay may buong si Fiona kanang muadto siya nako, Papa Joe. Are you okay, Arnold? Murag feeling nako doon na kay kausaban. Pangutana pa ni Fiona samtang nga nag-unlan kini sa akong mga bukton. Okay ra ko eh. Tagsa naman lang ka marigod tungod sa imong bana. Kanus am din na siya mobalik og sakay sa barko. Tubag ko pa. Next month, don't worry, iniglagan niya. Ato na tanang mga oras. By the way, nag-inquire ka na ba og university? Di ba ka gusto nga, di ba ginama ka mo eskwela og balik? Niya itong mga igayuna, wa na ko sa kunahuna ang pag-eskwela og tiwas. Hinoon nag-ampo ko nga mulakaw siya. Aron makapalit na ko og Cebu. Pero wa na day ko'y kwarta. Niya itong gabiuna, gibuhat ko ang tanan aron malipay si Fiona para iya akong tagaan og bonus. Kwarta para ako'y kapalit og Cebu. Nanglabay ang mga pila ka simana ni grabe na ang akong kaadik, Papa Joe. Kasagaran kami ni Letty ang dungan magsuyop sa kondo kung wa si Fiona. Pero may hurot ang akong allowance hangtod nga hinay-hinay ko nga na maligya. Ang bisan unsa nga gamit nga kung makita sa kondo basta dunay mo palit akong ibaligya. Electric fan, hair blower, side table, bisag unsa na lang. Hangtod nga murag nakabantay si Fiona sa nahinay nga pagkawa sa mga gamit sa kondo. Anong di man ni mo ibaligya ang sakyanan? Suggestion pa ni Letty nako. Sakto siya. Pila na kagramo sa Cebu ang ako mapalit na ang halin niya na. Dali ra kay nahalin na sakyanan, Papa Joe. Barato raman kayo ang pagkabaligya nako. Basta mahalin lang okay na kayo. Si Fiona, way kalibutan tungod kay niyatong higayon na wa pa nakalarga og balik ang iyang bana.
na-extend ko no ang schedule ni. Pero basta makalikgod ni, siyang bana makikita dayon nako. Usa ka gabi niya na pagkahuman namo og bugno sa kama Papa Joe do na kinigi agdan nako. Let's get out Arnold, mga sa gawas, mga tag bar, just like the usual times. Ha, kuan di ko pwede. Dahil mong bana makitaan palanta. Balibad ko pa ang ato niya. Don't worry, out of town siya karon. Pamugos pa ni Fiona. Di ang naabot namin sa parking lot, ako siyang dipugos nga ang iya sakyanan lang among gamiton. No, let's use your car. Pamugos pa ni Fiona nako. Gikulbaan ako Papa Joe, naglibog ko kung sa akong buhaton kung saan ako pagsulti nga gibaligya ko na ang sakyanan nga iyang hinatag. Wait, don't tell me hangtod ang sakyanan Arnold, wala na. Are you into drugs? Singkapan niya nako. Igo lang ko ni Duko, ugwa na mutubag siyang pangutana. Look Arnold, dugay na ako nakabantay, nangawaan ako mga gamit sa kondo. Hangtod ang sakyanan imong gibaligya. How dare you? Madawat pa nako nga magdala kag babae sa kondo pero drugs? No, I hate drugs. Ug di na ko isakpayan nga palayason ka dinhi sa akong property before you ruin my life. Matod pa ni Fiona nga suko kayo Papa Joe. Sa boarding house ni Leti ko ni Anto, dito ko nagstay og usa ka semana. Doon na pa nabilin nga halin sa auto. Mao to among gigamit pagpalit og shabu. Suyop nga way ugma ang among gibuhat duha. Hangtod nga nahurot na ang akong kwarta. Wa na ko'y pampalit. Ang nakapait pag yun Papa Joe kay gi-kick out ko ni Leti sa iyang boarding house. Siyempre, wa naman ko'y gamit. Wa na ko'y kwarta. Naglakaw-lakaw ko sa mga kadalanan nga murag zombie. Way kaon, way katulganan. Uwan, init, wa ko na ibana. Ang akong naso na una, mao nga makasuyop. Gipaningot kong taman, nagpamurog. Gusto ko nga matambalan ang akong kauhaw dili sa tubig kundi sa shabu. Nakanahuna ko ni Fiona. Nakibaw ko asa na kong balay ni Fiona og siyang bana. Tungang gabi na, diyang nabot ko sa ilaha. Hilom na ang palibot sa balay og nikatkat ko silang gate. Nangita ko sa pultahan nga abli. Sa kusina nga bahin, abli ang pultahan. Nisuod ko dito, gipaliraw din ako kung mga mata sa mga gamit nga dali ra na ako mada ug dako og presyo. Nakita ko ibabaw sa lamisa ang laptop ug mahalon nga cellphone nga naka-charge pa. Dali ko kining gipunit ug gibit-bit ug padung ako mogawas din nakamata ang bana ni Fiona. Ug nakita niya ang tanan. Hoy! Kawatan! Kawatan! Maura gato. Ang ako nadungog nga siyagit siyang bana. Giduol ko kini siyang gibarugan ug gipatiran. Gisukmag ug gikulata. Wa na ko'y kalibutan sa gibuhat. Pero pagdanag na lang ang tanan. Hangtod nga ako na nabantayan nga giguroy na ko sa mga pulis Papa Joe. O sa tinuod lang, wa na kay ko'y kalibutan sa mga pangitabo. Nagsalimuang na lang ang tanan. O tungod na sa espiritu sa shabu. Robbery, burglar, attempted murder ang ako mga kaso. Nabalog ko sa bilangguan. Wa na nako panumbalinga o pila ka tuig ang akong sentensya. Ang sulod sa kong sistema niya itong higayuna mao nga makasuyop ko Papa Joe. Sa nangaging mga adlaw o simana daw kalbaryo ang akong giantos. Pwede ka makapalit din ni Sudbay pero mo lagi na kinalan og kwarta. Og doon na kay kailas gawas nga mubayad dito. I-deliver na lang din Matod paso sa kapiniriso nga kauban ako sa selda. Pero kinsa man sa Papa Joe nga wa man ko'y kailas sa gawas nga makatabang na ko palit og shabu. Tanan na ako nga nailhan na wa na. Si Fiona, si Leti, morgi ako nasuod ug imposible nga mahitabo na. Sa makadaghan ko nga ni aksyon og hikog sud sa akong silda. Pero kung di pa nimo oras, di pagyud ka mamatay. Kay permi man ko makitaan sa mga kauban nga priso og ila kong pugngan sa akong pagsuway og kutlo sa akong kinabuhi. Nilabay ang mga buwan, mag 11 months na ko sa prisuhan na realize na nako nga maupog ka na ang gitas-on sa panahon nga wa na ko makasuyop. Nito mga igayon na doon naghihapo ko'y cravings pero medyo makontrol na nako ang akong kaugalingon. Doon ay mga daghang mga NGO, mga religious organization nga musud sa prisuhan para maghatag og lain-laing programa sa mga piniriso, mga rehabilitation ug mga trabaho usab. Apil ko sa grupo sa priso nga maghimo og mga bag o basket gamit ang recycled nga plastic. O diyang nakadawat nako sa akong sweldo daw dunay gahom ang tentasyon Papa Joe. Ang akong sweldo pwede na ko ipalit og shabu.
Di ay mga higayon nga hapit na gyud ko matintal, pero nahuna-naan ako ang akong inahan. Wala na ko'y contact niya, wala na ko makapadala og suwat niya, wala na ko masayod og naunsa si nanay og ang akong palahubog nga amahan. Imbis nga akong ipalit og shabu ang akong kwarta, ako kining gihipos og gitaguan nga bugtong ako lang ang nakahibaw. 21 years old lang ko dihang napriso ko, Papa Joe. Wala na ko damaha nga mag-unom na ko katuig sud sa prisuhan. Doon ako'y nakaila nga lalaki nga idara na kini, medyo dakuon og tiyan ug agtang, napuno na sa wrinkles nga nagbagis nga murag mga rainbow. Nagpaila siya nako nga si Terry. 46 anyos nga piniriso tungod sa kaso nga countless fraud. Nangutana siya nako nga nung nabalhog ko sa bilangguan. Sa una pa lang namong panagkaila gaan na nga akong buot niya. Siguro tungod kay tiguang na kini, tan-awon kumpara sa iyang edad nga 46 lang. Naghando magug ko og fatherly love tungod kay wag ko naka-experience niini ug diha kang Terry lang nako nakita ang pagtagad nga inamahan. Terry, kanong nasud man sab ka dinhi sa tan-aw nako? Murag maayo man ang imong kahimtang, disente makatan-awon, murag di man kabagay diri sa sud. Pangutana ko pa niya. It's a long story, Arnold. Sama ni mo gipanganak po kong pobre, pero sa akong pagpaningkamot nag-antos ko og kuha og kurso sa college hangtod nga nakabaton ko og negosyo. Nakatukod ko kagalingon akong construction company, pero mo lagi na kung doon nanani mo ang kwarta, money is power, di na ka makontento. Nangandoy pa kong sobra kadako nga nakalitan ko ba nga wala di ko'y kapasidad nga mapadagan sa dako kayong mga proyekto. Tungod sa sige na ko gapak-hapak sa akong kapital, download ang uban akong projects. Nga gisaw sa uban akong mga projects. Hangtod nga niuntol na ang tanan akong mga gipang issue nga cheque. Gipang sheriff na sa bangko nga akong nautangan ng akong kompanya. Hangtod nga tanan akong mga properties. Sa usa lang kapag pamilok, nawa tanan na akong gihaguan. Masulubon pa nga saysay ni Terry nako, Papa Joe. Mitutok ini nako og nangutana. Ikaw, Arnold, sa may pangandoy niyo sa mong kinabuhi. Daghan, pero siguro wala kini pag-asa pa nga matuman pa. Usan ako ka convict kung ugaling makagawas ko dinhi. Wala na mo dawat na trabaho. Tubag pa nako niya. Kung way mo dawat ni mong trabaho, din maghimo kag imong kaugaling negosyo. Matod pa niya. Saan sa nako nga wam ko'y kapital. O usa pa, wasap ko kay baog kung sa gusto na ako song kinabuhi. Dagang kong damgo pero murag lisod man buhaton. Subo ko pa nga tubag nga to niya. Arnold, in life kinahanglan imong tugkaron ug unsa gyud ang imong hilig, unsa imong skills, unsa man butanga nga maayo ka. Siyang gisulti na hinumdum ko sa gisulti sa nag-interview nako sa una diyang nang-apply kong trabaho. Pareho sila si Terry o gisulti. Kinahanglan nga makahibaw nako kung asa nga partiha ko maayo. Abi nimo, wala gyud ko ilaing mahunaunaan nga maayo ko gawas sa akong mga kursonada. Di ko mauwaw mo duol og mga dagkong tao. Og doon na pa di ay, dako sa ko grado sa math. Niya itong nag-eskwela pa ko. Tubag pa nako niya. Nakita ko nga nisanag ang panagway ni Terry sa ihang nadungugi ka nako. Then, you've got a formula. Ang pabuton mo lang mao nga right timing. Timing ang usa ka epektibong ingredients sa usa ka negosyo. And take note, ayaw pagsugod sa taas. Start from the bottom. Remember, great things starts from small beginnings. Matod pa ni Terry nga nag-lecture nako sama sa usa ka maestro. So kanito, Papa Joe, kanunay na mi nga mag-session duha ni Terry. Pirmi siya nga dunay lecture nako about business, nga mga networking, real estate, construction ug hasta pa sa pagpamaligya og candy ug sigarilyo. Dagay kung nakatunan niya, halos tanan niyang knowledge iyang gipasa diri nako. Nga wala pud nako sayangi, Papa Joe. Gisiguro gyud nako nga tanan niyang gisulti maabsorb nako. Dili lang sa utok hantod na sa kong kasing-kasing. Napulo ka tuig pa ang milabay. Usa ka malipayon na adlaw kay mao kato ang akong paglaya. Daghang mga instructions si Terry nako. Iyang gitagaan og address sa katawo kanin niya foreman sa iyang construction company nga mao kunoy akong duulon.
Usa ka ginganlan og Edwin nga foreman kaniadto ni Terry ang akong giduol. Pagkaibaw niya nga ang kanin niya boss ang nag-recommend nako, iya po dayon ko nga gipasud sa iyang gitrabahoan. Construction worker ang akong trabaho. Pinakaubos pa gani, Papa Joe. Ako ang ilang sugusuguon og tig-alsa sa mga sako sa simento, bas ug hollow blocks. Kabilya og uban pa. Mutabang po ko og masa sa simento og bisag unsa na lang ilaw sa naglagiting nga kainit sa adlaw. Ini kagabi iting pahuway na gani halos din na malihok ang lawas sa kasakit ug pamaol. Pero di ko mo surrender. Hinuon, mubangon ko sa akong gihigdaan ug musuroy sa tibok construction site. Gisusi ko ang tanan. Gistadihan ko ang kinatibukan ug daghang mga pangutana og giun sa paghimo. Pila ka ratio sa semento ug bas ang masahon, ang pintal nga gigamit ug uban pa. Wa ko'y kakapoy nga mangutana sa akong mga kauban nga panday ug mga foreman. Hangtod na gani sa sales, sa admin gipangutana ko ug diin sila mag-order og mga materials nga gigamit sa mga suppliers ug daghan pa. Ngano na mangutanam ka na Arnold, nagplano ka nga mobalhin og lain trabaho? Pangutana pa so sa kapanday nako. Dali oy, maghimo kog akong building, tubag ko pa. Nilakaw kini nga nagpanglingo-lingo, siyang unahuna basin nabuang nako, Papa Joe. Doon ako'y nakaila nga gipanganlan og Marlon. Iya kong gioferan nga mapilog networking. Nga mura ba og pyramid recruiting ang style. Akong buhaton, magpa-member ko under niya. Mubayad lang ko og 2,500 pesos. Dayon mang-recruit ko og member nga kada recruit nako aduna ko'y 1,000 pesos. Ug katong mga recruit pod, akong downline duna ko'y tag 500 kada tao. Gamit kayo nako og kursunada og di ko mauwaw nga matubang og mga tao. Wa abti og buwan naka-recruit nako og 4 ka tao. Malipayon kayo ko. Diyang nadawat nako ang 4,000 pesos nga gihatag ni Marlon nako. Pagkasunod buwan mas nitubo pa nga ako nadawat kay gawas nga dunay ko'y direct nga downline, duna sa ko'y madawat sa ilasan nga mga recruits. Tungod kay nakita ko man nga mas dako og kita ang networking, Papa Joe. Niresign ako sa akong trabaho sa construction ug mas nigana ang akong pag-recruit og daghang mga downlines. Gikwenta na nako daan ang akong madawat sa maabot nga katapusan sa buwan. Di mo minus sa 20,000. Dako na kaning ikatabang nako. Nagplano na ko daan kung unsaon ako ang kwarta. Akong itukod og gamay tindahan, sari-sari store ug dunay barbecuehan ug mga ilimnon sama sa juice ug mga gulaman. Pagkapit sa 30, ako nang giadto silang balay si Marlon para kubrahon nako ang kwarta nga ako madawat pero wa kini sa iyang giabangan nga boarding house. Ug matud pa siyang landlady nga nihawa na kuno kini og nibalhin og laing Pinoy-anan. Gikulbaan ako, Papa Joe. Unsaon naman lang, kahaog ni sibat na si Marlon. Usa ka semana nilabay og wa gihapon mo patimaw si Marlon. Klaro na kayo nga ni sibat na kini. Dala ang tanang kwarta sa iyang mga downlines. Sa akong parte, okay lang nako kay dako na mapukong nabawi sa akong puhunan, Papa Joe. Pero diyang giadto nako og pulis. Sa akong gipuy-an, dihan ako kulbay pagtaman. Direct na usab ta ako mabalog sa presuhan sa nitabo. May lang gani kay doon mga witness nga napamatuod nga si Marlon lang ang nisibat sa among kwarta. Ug ako, way kasayuran kung asa siya. Laking kapakyasan na usab ang akong nahaguman, Papa Joe, pero instead nga madown pug ko, nahinumduman ko ang sulti ni Terry. Diri ka na ako, diyang napa ko sa prisuhan. Never, ever give up. Try and try until you succeed. Doon na po ko'y gamay nahabilin sa kong kwarta pero igo lang yun ang ibayan sa gibangan nga kwarto. Kinahanglan nga makakita ko lang trabaho. Usa ka adlaw niya na nakita ko ang usa sa ako mga recruit sa una ug na-mention siya nga nagtrabaho kuno siya sa usa ka gamay nga real estate company nga gipanag-iya sa mga Taiwanese. Usa siya ka sekretary didto ug matud pa niya nagkinahanglan kuno sila og tiglimpyo sa iyang mga amo. Tungod kay gi-recommend man ko sa ilang sekretary, wa na ko striktuha pa pag-interview sa mga Taiwanese. Nagpasalamat kay ko. Kay kung makibaw sila nga ex-convict ko, sigurado yun nga di ko nadawaton. Gibuhat ko ang tanan, sobra pa sa ilang gikinahanglan sa akong amo. Para wa sila'y reklamo na ako, bisan o dili akong trabaho, ako pangbuhaton. Hangtod na gani ang paglaba, plancha sa mga sinina sa mga Taiwanese. Ang ilang opisina anara sa silong silang gipuy-an. Gamay pa man ang ilang operation, mga ginagmay lang na transaksyon. Kay bago pa din sila nagsugod sa negosyo. Samtang manglimpyo ko silang kusina,
nga tapad usab sa sala kun diin mao kini ang ilang gihimong opisina, madungog ko ang tanan nila nga gipanag-istoryahan, ang ilang mga meetings ug mga kaistorya sa telepono. Gi-absorb na ko ang tanan, ang akong nakita ug akong nadungog parte sa ilang negosyo. Hapit na ko mag-usa ka tuig nga nagtrabaho dito, Papa Joe, ug nakabisado na ko sa mga pamaagi sa ilang negosyo. Simple lang kaayo ug dali kaayo ang ilang pangwarta nga dili gani magkinahanglan og dakong kapital. Nabantayan ko nga ang ilang staff mangita og mga properties nga dunay for sale, for rent, for lease ug kuhaon nila ang mga contact numbers ug information tanan. Dayon mangita sila mga kliyente nga mga contacts nila gikan sa Taiwan ug China nga moarig Pilipinas, nga mangitag kapuy-an nga balay, apartment or condo. As soon as ma-close ang deal, muhatag dayon ang owner sa property nila og 1 month equivalent sa maong monthly rental. Yes, very easy money. Matod ko pa sa kagulingon. Ang bugtong buhaton yun nila, mao ang papangita og customer, buyer, or mo rent, or mo lease sa property. Sa sobra na akong pangunahuna, pag-analyze sa daghan nga negosyo sa kong amo, murag feeling na ko, kinahanglan ko og break, Papa Joe. I work so hard nga nakalimtan na nako ang akong kaugalingon. Diyang nag-day off ko, niadto ko sa kaimnanan sa may downtown. Ni-order ko sa kabutilyang beer o mani. Gilingaw lang nako ang akong kaugalingon nga nagtanaw sa banda nga nagtukar sa may stage. Wala ko mabantayin nga doon na di ay babae nga nilingkod sa kong table. Ug paglingi ko pa, usa ka gwapa ug sexy kay babae. Hi sir, mutapad ko nimo ha. Matod pa nini, nga lami pa kaig pahiyom. Sure, sige tupad naman ka ha. Tubag ko pa, nato niya. Ganina ako nagtanaw nimo nag-inusara dinhi. By the way, ako din si Mitzi, nagtrabaho ko dinhi. You know, pwede ko nimong ma-take out. Okay nimo? Usa ka libo lang for one night. Offer pa niya, Papa Joe. Di man halata nga usa siya ka prosti. Di ako pa nabantay nga pila ka tuig na di ko nga wa na makalapa og karnero. Pero di ang gitanaw na ko si Mitzi, feeling na ko mao nagkatong higayon. Pero nagduha-duha ko, kay basin unya og doon na kini sakit nga posible niyang nakuha sa iyang trabaho. Kung mahadlok ka nga matakdan og STD, limpyo ko di ko magpagamit og way, kanunay sab ko nga magpa-test kay usa pa required na mo diri. Matud pa ni Mitzi nga murag nakabasa na sa una-una. Hapit na ko mo kagat og natintal sa karniro, Papa Joe, pero na-realize na ko nga mahal kayo yung pangayo. Di na ko kuhaan ang akong natigom para lang sa pagbayad sa babae nga akong lapaon. Gusto ka 50% off? Kung ako pa nimo, i-grab na nako na kay tagsara kay ko mag-sale. Offer pa niya nako, bisan pa og less 50 ang yung presyo. Pero mahal ang gihapon, 500 pesos para nako, Papa Joe. Pero kay mao lagi nilihok yun ang sakit sa iro. Niya itong gabi na nikagat yun ko sa offer ni Mitzi. Sa taas sa bar doon ay kwarto dito, nahitabo ang paglapa sa binayran nga karniro, Papa Joe. So kaniya to regular na ko nga suki ni Mitzi. Same price, 50% off. Tungod kay nagkadugay, nagkasuod na mi. Usahay libre na lang nga ihatag niya ang iyang kaugalingon diri nako. Wa siya laing nahibaw ang trabaho, gawa sa iyang pangita nga usa ka bayarang babae. Usa ka giyaw niya na, samtang nagtapad mighigda ibabaw sa kama, doon na siya gisulti nako. Dili sa ko makikita ni mo sunod adlaw ha, kay mabisi ko. Moabot manggod akong suki nga hapon. Iya kong gipapangita og apartment kay puy-an niya diri for 1 year. Ambot asa ko mangita niini. Matod pa ni Mitzi nga nibudlot pa ang sibot nga murba og wagyo interes sa gisugo sa hapon niya. Pero ako, lahi ang akong gibati. Excitement ang akong nadungog kang Mitzi. Kalit ko nga ni bangon sa kong higdaan o gihagkan si Mitzi siyang agtang. Timing. Mao kinigisulti ni Terry nako. Sa negosyo, importante kayo ang timing. Mitzi, ayaw na hasulay mo kagalingon sa pagpangitag apartment sa imong customer ng hapon. Ako'y bahala. Ingna lang imong hapon nga, doon na nainindot ng apartment ko nga nakitaan. Okay? Pagkaugma dayon na ato lang akong day off, Papa John, isuroy ko sa mga village. Akong giamigo ang mga security guards ug napaila ko nga usa ko ka real estate agent nga nangita og mga house for rent para sa akong kliyente nga hapon. Pagsulod pa na ako sa village, tagsa-tagsa na akong gilista ang mga contact number sa balay o apartment, mga karatula sa house for rent. Daghan akong nalista, mga lain-laing village. Tuod man pag-abot ni Mr. Onozawa sa Cebu. Ako, kauban si Mitzi, among gikuyugan ang hapon
sa mga balay nga ako ang nang nakontak daan. Pila usab ka village ang among naadto. Pila na kabalay ang iyang natanaw pero wa pagyud ko ni makauyon bisag usa. Sa katapusan nga village nga mong adtuan, mao na lang kato ang wa pa niya matanaw. Gikulbaan ako Papa Joe kay basin niya og di gyud siya makauyon ug mapakyas na sad ang first attempt nako sa akong damgo. Murag padung nako mawagtangan og gana pero dako ang kalipay diyang nakauyon kini siya sa dako og modern nga fully furnished nga balay sa maong village. Diha dayon ipirma siya og kontrata good for 1 year nga tag 45,000 pesos ang monthly rental sa maong balay. Diha gihatag sa owner sa balay diri nako ang 1 month equivalent nga 45,000 pesos Papa Joe. Mura kong nangurog nga di makatuo nga nahimo ko ang unang lakang paingon sa akong pangandoy. Mao kini ang pinakadakong kantidad nga akong nadawat sa akong hinaguan. Oh, imo ni Mitz 5,000. Matod ko pa kang Mitzi dihang nagkita mi pagkasunod adlaw. Ha, para asa man na? Di ba ko pwede paggamit ha kay i-reserve pa na akong energy sa hapon? Matod pa niya nga medyo binuang pero dang tinuod. Komisyon na ni Moy sa referral fee ba sa akong unang kliyente. Ah, mao ba? Salamat kayo ha. Dako kining tabang nako. Mas dako pag yun na madawat nimo kung doon na kayo ma-refer na akong alain. Mahitatag balay, apartment, office, store, office. Bisag kung sa mo cater ko. Mao nga ikaw, kung ako pa nimo, undang ka nimong gipangita o sa mga pangita karon. Pakig-partner na lang ako. Ikaw ang mangitag kliyente. Labi na gyud mga foreigner unya tagaan ka og 50% sa kung makita kada client. Okay nimo? Sa tinugdanan, wag seryoso ang akong proposal kay abi niya og di magsilbi. Pero diha nga gitabangan siya sa iyang mga suki nga mga hapon pagpangita og kontak sa Japan, mga turista nga mga rey sa Pilipinas. Unya nangitag kapuy-an ang tanan niyang gi-refer nako, syempre katunga sa akong kita akong ihatag ni Mitzi. Wadang tig usa ka tuig niundang na kini siyang trabaho isip usa ka prostitute Papa Joe. Nag-focus na siya sa pagka-real estate agent under nako. Tungod kay daghan naman ang among kliyente, nagpa-register ko sa ko ang company sa SEC o nilukat yug ko og mga required government permits para maligal ang ako ang negosyo. Di na ko muryo-muryo kay naanak ko yung mga tao nga mga lisensyado yun nga akong binayran. Ako ang utok, sila ang mulihok. Bisan sa damgo, wa na ko damha nga sama nako nga way kabangagan sa una, mahimong amo ug mao'y magmandar na sa mga nakahuman og eskwela Papa Joe. Sa laing bahin ni uli ko sa Mindanao Papa Joe. And sad to say nga nipanaw na ang akong amahan. Gidala ko pagbalik sa Cebu ang akong nanay. Successful na ko sa negosyo pero wa pa ko'y asawa. Actually giplano na nakong daan nga kung makuha ko na si nanay. Hatagan na po na ko gigayon ang akong love life. Kaya mas nindot mangyud og doon na kay kaabag labi na sa negosyo. Sa status namang duha ni Mitzi di matawag og love, more on companionship. Pero wala ko ilang babae nga nakitaan nga angayan na kung himuong kapika sa kinabuhi. Wala sila sa hapon si Mitzi kay nibalhin naman siya og trabaho sa akong kumpanya. Dako kayo siya og natabang nako. Siguro dili mahimong inguniani ko kundi patungod niya. Mao nga it's time nga tagaan ako og value ang babae nga pinakadako kay natabang sa akong kalampusan. She deserves the best Papa Joe. Tinuod dili siya perpekto. Dili siya limpyo nga pagkababae. Doon na siya bati nga kaagi. Pero kinsa man sab ko nga mangitag perpekto nga mismo ako nagikanpod sa lapukon nga mga kasinatian. Daghang kay salamat Papa Joe sa paghatag nimong panahon nga mabasa kini ang super kataas na kong kaagi. Sa pagkakaroon kami lang gyapon ni Mitzi. Kasal nami ug doon na nami tulo ka mga anak. Dinhi na-prove nako sa akong kaugalingon nga ang love makatunan ra. Labi na ug kamong duha dunay respeto sa usag usa. Dinhi na lang kutob imo magtatampo, Arnold.